Dito naman tayo sa awayang pamilya. Awayan ni Amy Marcos at ni Bongbong. Dahil daw si Bongbong nung nakaraan, nagpatumbong. Ay, hindi pala. Itumbong kay Bonggang Bongbong. Hindi po siya tinumbong. Pero maraming nag-iisip na baka tinumbong. Kasi nga, nagkasakit sa bituka. Yung bituka karugtog ng tumbong. So yung sakit daw na yan, diverticulitis, yan daw yung pamamaga, inflation sa mga pouches or bulsa. Bulsa talaga. Ang kulit, no? Bulsa ng mga maliliit na bulsa ng mga bituka. So sabi ko pouch, binulsa, bulsa. Binakdor. Nasabi ko, pasok ta pasok ka. Si Bongbong, di umano magnanakaw, ibinulsa pera ng taong bayan, tapos ngayon may sakit siya doon sa mga bulsa nung mga bituka niya. Dahil sa backdoor, yung tumbong niya. Ganon din ang ginawa nila, backdoor. Binakdoor din nila yung pera ng taong bayan, putang ina niyan. Ginamit nila yung GAA, ginamit nila yung kanilang mga kapangyarihan at yung mga batas para po taragis yung mga pera na yan, maibulsa nila sa mga pouches nila. Grabe, no? What a coincidence. Ayop naman na yan. So ngayon, ito si Amy. Meron na naman tong sinasabi. Anong sinasabi mo na naman, Amy Marcos? Masyado ka na naman maingay. Nga ang sinasabi ko. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala. Nagkasakit daw si Bongbong, pangbihira. Paano hindi matagal na may sakit yan? May sakit siya sa utak. May sakit yan sa pagnanakaw. Kleptomaniac yan, klepto. Matindi yung sakit yun. Mas matindi yung sakit na yun kaysa dyan sa diverticulitis na yan. Dahil yung putang na yung klepto na yan, pagtulog pa lang, paggising, bago matulog, ang iniisip na yan, magnakaw. Paggising niya, ang unang-unang iisipin niyan, magnakaw. Parang pag-addict, ganun din. Kapag ikaw addict ka, bago ka pumikit sa gabi, ang ini-imagine mo, gaano karami yung babatakin mo, kinamagahan. Paggising mo, ang aga-aga mo gumising, ang ikli-ikli ng tulog mo kasi nga, ang gusto mo, pag dulat pa lang ng mata mo, bumatak ka na ulit. Sakit yan, Amy. Hindi lang yan ang sakit yan. Marami ng sakit yan. May sakit din sa kaluluwa yung kapatid mo. Walang kaluluwa. Missing. Ito mo si Amy naman, masyado pinapabait naman yung kapatid mo. Hindi mabait yung kapatid mo, demonyo yan. Putangin na niya, ipinanganak yan, hindi sa sabsaban. Hoy, Amy, tumahimik ka. Wag mo nang linisin ang pangalan ni Bongbong sa amin na maaawa kami sa kanya dahil sa sakit niya. Gusto ng Pilipino mamatay na yan. Hindi namin sinasabi papatayin namin yan. Ang sinasabi namin, gusto ng mga Pilipino, dadasal mga Pilipino dahil hindi naman makukulong hayop na yan. Baka sakali, huling hininga na niya bukas ng gabi. May mga ganong mga dasal sa kanya, sa sobrang inis sa kanya. Ano ka ba? Parang masyado kung makapagsalita ka sa kapatid mo, kala mo si Santo Niño Kasi nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang. Tanginan yan. Ganong kahina kapatid mo, ganong katanga kapatid mo, kailangan palagaan. Kinang inan yan. Ba't nagpresidente yan? Kailangan pala alagain pala yan. Pinatakbo-takbo mo ng presidente kasi isa ka rin lokring Luka-luka ka din Ang ina nyo talaga, mga salot talaga kayong mga Marcos sa Pilipinas Mga hayop. Mantakin mo, kailangan, wala nag-aalaga dyan, kaya nagkasakit po. Kinang tandanan yan, kailangan pa mag-alaga dyan. At saka kung ako nag-aalaga dyan, sinasabi ko sa'yo, baka araw-araw may kotong sa akin yan Hayop na yan. Ang tanong ko, ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Bibigay ang health niya talaga, putang ina, hindi natutulog. Bibigay ang health niya talaga, putang ina yan, party ng party, kanta ng kanta, hindi naman magaling. Bibigay talaga yung health niyan kung putang ina, kung di umasa, ikaw na nagsabi, drugs and drugs Kung drugs and drugs yan, bibigay yan, putang ina yan, hindi mo kailangang alagaan pag addict. Putang ina, para in order for you to alagaan ng addict, bigay mo yung kaadikan niya. Talaga, yun ang alagang gusto niyan. Parang gusto mo, pulbuhan pa yan? O masahihin gabi-gabi, putsang inang yan. Pag minasahin yan, medyo mag-focus kayo sa may leg Joke lang. Magalit na naman kayo. Kailangan paalagaan yan, Amy. Diyos ko po. Kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Paano niya tatalikuran yan? Ikaw nga tinalikuran ka niya Tinalikuran ka nga niya
Hindi niya tatalikuran yung mga yan. Yan nga nagbibigay sa kanya ng drugs, sabi mo di ba? Paano niya tatalikuran? Yung bigyan mo drugs kapatid mo, tingnan mo, lalapit sa iyan. Pakahina mo naman kasi, Amy. Bigyan mo droga. O sabi mo, BBM, nasa akin magandang item. Balik ka sa, puta babalik sa'yo yan. Bakit? Putya, lango eh. Di ba? Tapos pagkabalik sa'yo, ikulong mo na. Sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Galit siya. Nandiyo si Amy. Kasi ang usapan, si Amy ang magiging parang little president eh. Tangina nyo, inagaw nyo kay Amy kasi ayan tuloy, galit na galit. O, ito naman ang sagot ng Malacanang. Ito naman ang sagot ng Malacanang sa kanyang mga sinabi. Pasok, Claire Castro, putang ina, wag ka magpapatalo, pares kayong baliw. Kailangan mas baliw ka. Huwag magpaka-plastic. Yan ang mensahe ng palasyo kay Senator Amy Marcos matapos ang paninisi niya sa Malacanang sa pagkakasakit ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang video, sinabi ni Senator Amy na nagkakasakit si Pangulong Marcos dahil wala nang nag-aalaga sa kanya. Sa dinami-dami raw ng nakapaligid sa Pangulo sa palasyo, sino raw ba ang umaasikaso sa kanya? Buwelta naman ni Palace Press Officer. Wag nating gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Wag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Anong palasyo? Anong payo? Ganito yan, Claire. Sinabi ni Amy na si Bongbong wala nag-aalaga. Siguro baka hindi naliligo ang bantot. Kaya wala nag-aalaga kasi pag tinignan mo talaga si Bongbong, mukhang amoy gingivitis na eh. Pag tinignan mo talaga itsura niya, mukhang inaagnas na eh. Yung mga ganyan, puta, hindi nakaaya-aya amoy niyan. O kaya siguro wala na nag-aalaga dyan. Pero sana, ang sinabi mo na lang dito, ay hindi po pwedeng sabihin ni Amy na wala nag-aalaga sa Pangulo. Kasi Pangulo yan, may PSG yan eh. May PSG yan. Meron yan na personal na mga nurses. Meron yan mga doktor na nakapalibot sa kanya. And of all people, ikaw yung nakakaalam na dito sa Malacanang, kompleto dito. So wag mo sabihin na wala nag-aalaga dyan. Besides, hindi naman alagain ang Pangulo. Ang Pangulo ang nag-aalaga sa Pilipinas. Sabi ko kasi, kung ako ang gagawing spokesperson, mas magaling ako dito kay kay Claire Castro. Hindi po kailangan ng ating mahal na Pangulo na alagaan siya dahil siya po ang dapat mag-alaga sa bayang Pilipinas na ginagawa po niya. Inaalagaan niya po tayong lahat, ginagawa niyang lahat ng kanyang makakaya kahit na magkasakit siya dahil ganun siya kabait, kagaling. Ang ganyan, hindi yung sasabihin mo na Amy. Amy. Sasabihin mo na wala nag-aalaga sa kapatid mo. Yung wala nag-aalaga sa kapatid mo, alam mo na wala nag-aalaga sa kapatid mo, kapatid ka, bakit hindi ka magpunta rito para alagaan siya? Sinisiraan mo pa siya. Di ba kung ako si Claire Castro, mas magaling ako sa kanya. Look who's talking. Kung gusto mo talaga, sa tingin mo, wala nag-aalaga sa kapatid mo, di pumunta ka, alagaan mo. Hindi mo inaalagaan, sinisiraan mo eh. Di ba? Panis. Mahina ito si Claire Castro. Mga-asar ka lang, hindi ka pa nakakaasar. Officer Claire Castro, wag daw gawing biro ang kalusugan ni Pangulong Marcos. Tigilan din daw ang pagiging komedyante dahil sa pagpapayo. Dagdag pa ni Castro, totoong pagkalinga raw ang kailangan ng isang taong may karamdaman. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na may diverticulitis siya o impeksyon sa bituka matapos ma-ospital noong nakaraang linggo. Nakuha niya raw ito sa stress at dahil na rin sa edad. Yun. Nakuha sa stress. Stress saan? Tanginan yan. Baka sa stress sa pagnanakaw ha. Sobrang dami na. Hindi na nila alam kung saan nilalagay pera. Ingat ha. Ingat, presidente. Putang ina. Baka huling ano mo na yan. Huling ospital mo na yan ha. Ingat ka maigi.